Good evening mga idol, Gasgas Puwet. Katatapos lang natin na mag-virtual cycling dito sa ating rider app gamit yung Think Rider X2 Max. So nag-experiment lang tayo mga idol. Bale, kumuha ako ng segment dun sa aking actual na ride sa Strava. Then in-export natin o in-upload natin dito sa Think Rider app yung route ko ng Pasunang Kauay to Muruk, Kapihan mga idol. Tapos, ikukumpara natin siya, yung ating indoor cycling at saka yung actual mga idol. Which is, ito mga idol, tingnan natin. So, ayan mga idol. Itong nasa left, ito yung aking indoor ngayong gabi mga idol, July 21, 2025. Then itong nasa right, ito naman yung aking actual ride nung June 29, 2025 mga idol. Then kukunin lang natin yung segment doon sa may Pasunangka Y Tumurok. Yan mga idol. So yan, dito sa segment na to. Ayan. So kung mapapansin nyo mga idol, dito sa left, yung aking segment na indoor cycling. So yung total time ko is 26 minutes and 55 seconds. Average speed is 11.2 mga idol. Then dito sa right, sa actual, total speed ko is 25 minutes and 14 seconds. Then average speed ko is 12.0 km per hour. So hindi sila nagkakalayo mga idol dito sa Smart Trainer versus dun sa actual ride ko mga idol. No? So masasabi natin na itong ating ginamit na Smart Trainer is almost realistic mga idol yung kanyang feel, yung gradient feel mga idol. Kasi yung kanyang specs base sa na-publish online ng Think Rider is 18% yung kanyang maximum kaya niyang i-simulate na climb mga idol. So which is pasok naman siya dito sa ating comparison mga idol. Kaya may recommend ko siya na for entry level smart trainer, okay ito mga idol base sa ating experiment sa gabing ito.